The episodes on this podcast may, at times, cover topics that other people may deem sensitive. These may include, but are not limited to, trauma, interpersonal conflicts, and relevant social topics. You are advised to refrain from watching or listening to the podcast if you're likely to be adversely impacted by any of the topics. The views, information, or opinions expressed in the podcast episode are solely the views of the host and by no means represent absolute facts. The opinions expressed can change at any time. On today's episode, Kala mo platonic lang. I probably would forgive the other person. Kaya nga face lang siya eh. Minsan nga kahit magmukha ka ng tanga. Correct. Hindi ako magpo-forgive tapos magkakaroon ako ng what ifs. Hi everyone! Hi, Welcome! Welcome again to Ang Sakin Lang Naman Podcast. Yes, hi! Hi, my name is Jet. My name is Ayun. Ayan. So, bago tayo magsimula, gusto Okay. namin mag-thank you sa lahat na sumuporta dun sa first few episodes namin. Dun sa first 3 episodes na pinost namin. Thank you so much sa lahat ng nakinig, lahat ng nag-share, and lahat ng sumuport basically. Lahat dun ng sa nagbigay ng time. Yes. And we promise na syempre gagalingan pa namin at ayusin pa namin because of course far from perfect pa. Yes. But of course we'll do our best. And wala ngayon si Maring Cynthia. Wala, busy or may sakit May sakit ata. siya. But anyways, before we begin, gusto Okay. namin kayong invite to follow us on Spotify. Follow our channel there at Ang Sakin Lang Naman Podcast on Spotify. We post new episodes every Friday night around 6 to 7 p.m. So pwede kayong makinig after work or while pauwi kayo galing sa work. You can join the conversation. If you're listening alone, you can join us, answer the questions yourself, or kung nakikinig kayo with your friends, feel free to have your own discussion with your friends then. Ayan. And then also, follow us on our social media accounts para ma-update kayo, and also you can interact with us there. You can send us messages or suggestions. That would be at Ang Sakin Lang Naman Podcast on Instagram and at ASLN Podcast on TikTok. And also, if you have any problems or issues na gusto nyo ilapit sa amin or you want us to discuss on our upcoming episodes, you can send us an email at angsakinlangnamanpodcast@gmail.com, or again, you can send us a message via our Instagram. Alright. So ano bang topic natin today, Jet? So today, topic natin, mainit-init. Mainit-init. Very- Nagbabaga. Very mauso ngayon eh. So topic natin for today is cheating. Okay. Ayan. Cheating. So I think we can begin by talking about the different types of cheating. Kasi di ba marami naman siyang type, hindi lang siya iisa lang. So, ano ba yung mga types of cheating na naisip mo? Ako, naisip ko, meron dyan physical. Physical Mm. cheating. At tatlo yung naisip ko. Physical cheating. Next is yung harmless. Harmless daw. Harmless cheating. Mm. And yung lastly, yung pinakamasakit, Jet. Emotional Ay, cheating. oo. Totoo yan. Kasi may emotional damage. Oo, totoo yan. So, ang physical siguro is yung kapag ka may intimacy with another person. Yes, it's more on ano lang. At dito yung parang, ay, nalasing lang ako. Ay, nakikita ganyan. Oo, nalasing lang ako Oo. eh. And bago pala tayo we proceed, we would like to make a disclaimer. Now, we're talking about monogamous relationships. Kasi yun naman ang uso dito sa Pilipinas yung Mm-mm. monogamy. Hindi pa Hindi yung tayo ganun ka-progressive to have open relationships or kahit yung polygamy. So dito sa Pilipinas, very monogamous ang yung relationship. So that's what we're talking about right now. So keep in mind lang kasi syempre, there are other Disclaimer types, na. So anyway, so yun na nga. so yung physical, yun yung may Physical. intimacy, yung may nangyari, kumbaga. Oo, correct. How about yung harmless? Yung harmless feeling ko ano yun eh. Yung parang like ka ng photos or feeling ko di ba yun yun? Yung parang Yung sa social media. social media. O kaya baka pwede din, halimbawa sa work mo, magka-text kayo. Pero parang kala mo platonic lang. Pero platonic friendship. Pero usually kasi, nagpa-progress yun eh to emotional cheating. Lalo pag type mo yung tao, di ba? Oo, sa bagay. Kapag may attraction talaga siya. Pag may attraction Okay, so siya. parang yung harmless, yun yung
Parang yung step 1, kumbaga. Step 1, tas magpa-progress siya to Okay, emotional okay. cheating. And emotional, paano mo naman siya made-describe? Feeling ko kasi yung emotional, ano yan more on nangyayari siya kapag long term na yung relationship mo. Kasi 'di ba usually pag long term na yung relationship mo, aminin naman natin na hindi naman forever yung honeymoon phase, 'di ba? Kaya nga phase lang siya So hindi siya forever. Tapos syempre pag long term na yung yung relationship mo, ano na siya, tawag dito, hindi naman siya laging rainbows and butterflies, hindi siya laging masaya, hindi siya always masaya. Lalo na if like you have kids or if you have family na, syempre andyan na yung bills, andyan na yung tuition, andyan na yung kung ano-anong problems within the family. Syempre sobrang mahirap talaga siya and you really have to take an effort to make it work. So minsan kasi 'di ba yung mga cheater, wala, gusto lang nila yung easier route. Ayaw nilang pag-usapan siguro yung mga ganong or gusto nilang escape, ganyan. Oo. Ang problem kasi nga sa kanila is that nagfo-focus sila kung ano yung kulang dun sa relationship instead of mag-focus sila or i-appreciate nila kung ano yung meron sila. Yeah, tama naman. 'Di ba? Tsaka usually, pag emotional kasi parang medyo mas mabigat siya Mas compared mabigat. to physical. Kasi, iba Pag emotional kasi may feelings na involved May na. feelings na Usually kasi involved. pag sabing physical lang talaga siya. Correct. Walang, Mga one night hindi stand, ganun mga kadami ganun, yung no? attachment. Though masakit pa rin naman. Di namin Masakit sinasabi naman, na wala naman hindi, lesser evil dito. hindi naman namin sinasabi na mas lamang yung isa compared sa isa. But then again, pagka sinabi kasing emotional cheating, parang may involvement na ng feelings. Correct. Kahit na walang physical intimacy, cheating pa din siya. Diba? Kasi- Kaya nga sabing emotional Kasi Yes, oo. emotions lang talaga siya. Which is, in my opinion, parang mas mabigat na Mas siya. mabigat talaga siya. Kasi, imagine, imbes na pag-uusapan nyo yung problem within your relationship, pupunta siya sa iba. Alam mo yon. Tama naman. So, mas mabigat siya for me. Sa'yo din. Sa akin mas mabigat. Kasi nga may feelings na involved. Pero sa tingin mo ba, why do people cheat? Ano sa tingin mo yung reasons nila? Kasi they think about themselves. Tama Diba? naman. Ikaw din, yun din naman. Selfishness. Kasi nga, parang instead of, kaya naman nag-cheat kasi maraming silang dahilan, maraming silang binibigay na Oo. dahilan. But at the base level, di sila satisfied. But then again, instead of confronting that issue, kung ano man yung issue nila na di sila satisfied, di sila masaya, na-tempt sila, ganyan. Kaya nga. Instead of confronting that problem, imbes na kausapin nila yung partner nila, be mature, and all, instead of tackling that, nag-shortcut sila. They go around the problem and mag-jump sila dun sa gratification. Saka minsan kasi 'di ba, syempre kapag sobrang hirap na dun sa lalo na pag long term kayo, kapag sobrang hirap na, naghahanap sila nung parang yung honeymoon phase sa iba. Oo. Hindi naman nila parang not realizing na hindi naman forever yon and eventually magiging mature din your relationship. And dun din talaga siya papunta, Oo, tama naman. 'di ba? Tsaka kasi kung naghanap siya ng honeymoon phase, why not bring that up to your partner? Yun nga, kaya Diba? naman. Kasi kung gusto mo naman din na ibalik yon, it's a two-way effort. Kaya Diba? naman. Kaya Kaya naman naman talaga. eh. Effort lang talaga. It's a two-way effort kasi partners nga kayo, may commitment na kayo, lalo na kapag married. Yes. Diba? You're already in a legal commitment. So, dapat pinag-uusapan niyo siya. If you Kaya. have any needs, if you have any wants, kung may gusto kayong pag-usapan, dapat pag-usapan yung dalawa. Hindi yung ikaw lang yung gumagawa Totoo. ng way or ng paraan para ma-fulfill yung needs mo or yung want mo. Saka yun nga, wag kasi kayo mag-focus dun sa kulang. Minsan kasi, di ba, binibigay ng partner mo yung 99% niya, pero mag-focus ka dun sa 1% na hindi niya nabibigay.
not realizing na ikaw din naman may mga pagkukulang ka, Parang 'di ba? kulang sa appreciation, kulang 'Di sa ba? So, gratitude. pero ikaw ba, feeling mo ba, magpapatawad ka? Ah, Ako, siguro hindi agad-agad. Kumbaga kapag nang kapag nangyari lang Okay. siya, Siyempre probably masakit hindi. pa yun. Oo, kasi Oo. probably hindi Galit ka pa. agad. Oo, galit ka pa maano pa, emotional ka pa. So, I don't think that at that point magpapatawad ako. Pero eventually, I probably would forgive the other person. Regardless kung kami pa or hindi. So, may second chances? Wala. Depende din. Depende din. Depende din. Kung second chance kasi hindi lang naman siya magbabase sa akin. Okay, magbabase siya sa partner mo Magbabase siya sa if willing din yung magbabase partner siya mo. sa akin tsaka dun sa partner ko. Magbabase siya sa akin in a sense na kung willing ba akong bigyan siya ng chance Mm. or kung kaya ko bang Kaya mo pagbigyan, kaya kong siyang kaya kaya mong ko kalimutan. hindi Ay, hindi naman sa naman sa kalimutan. kalimutan, pero siguro kung kaya kong To live with it. to live Ganon. with what happened, What to happened. accept the mistake na nagawa ng partner ko. And on the other hand, depende rin siya dun sa partner ko. In a Mm. sense na kung willing ba siyang bumawi, Okay. magpakita na nagkamali siya, na pakita niya na alam niya, aware siya na mali yung ginawa niya at gusto niya pa talaga ng i-pursue yung relationship with me. Okay. Ikaw ba, second chances, kaya mo? Kaya ko. Ako kasi yung type ng tao na ano, forgive, hangga't kaya ko mag-forgive, magpo-forgive ako. Mm-mm. Forgive, 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 forgive. Kasi ayoko yung ano, ayoko yung hindi ako magpo-forgive tapos magkakaroon ako ng what ifs. Na may Oo. what if nag-forgive ako tapos nagbago siya. Ayoko ng ganun. At least alam ko sa dulo kapag hindi talaga, alam kong ginawa ko yung best ko. At least alam ko na ginawa ko at nag-forgive ako at binigyan ko ng chance. Pero kung hindi talaga, at least kaya ko mag-let go. Tama naman. Tsaka Diba? kasi may love eh. May May love na love. Oo. involved. And Saka pag sa, masaya mo, happy ka ha, oo. kahit anong nangyari Tsaka or sa totoo something. lang, from outsiders perspective, kasi madaling mag-judge eh. Sasabihin mo dun sa tao na, bakit mo bakit mo Oo. tinanggap? Ba't ka Oo. nagbigay second chance? Loko ka na nga eh. Tanga ka Kaya ba? nga. Ganyan. But at the end of the day, kasi kung mahal mo yung tao, Saka di naman nila alam talaga kung ano yung nangyayari sa relationship nyo eh. mm. Iba kasi kapag may feelings na involved, lalo na kung long term at kung may family na nga. Iba eh. Kaya ako hindi ako nagbe-base sa perspective ng iba. Oo, Wala na si kasi love niyo naman yun eh. As Oo. much as possible, hanggat may love pa kayo, may feelings pa kayo Mm. with each other, gagawin mo naman talagang lahat para Mm. ipaglaban yung relationship. Minsan nga kahit magmukha ka ng tanga. Correct. Oo. Pero yun nga, kahit naman kasi magmukha kang tanga, kahit sa ibang tao magmukha kang tanga, minsan yun na mismo yung wake-up call na kailangan mo. Mm. Parang kapag umabot ka na din sa point na yun, pero hindi pa rin nare-resolve, hindi pa rin nare-reciprocate, minsan yun na yung wake-up call na kailangan mo. Kasi Hmm. mapapagod ka din. Parang Mapapagod ka din naman. abot ka na dun sa point na, ano ba, mukha na akong tanga, parang ayoko na. Totoo. Kawawa ang hala, nakakaawa na pala ako. Oo, di ba? Minsan may Aabot ganun eh. Pero, yun nga, good thing nga din na ipaglalaban mo talaga siya. So, if you can give second chances, you give as much as you can. Hanggang sumabot ka sa point na mapagod ka na. Mapapagod ka na. Kasi, journey mo yun eh. Ikaw lang naman din makaka-realize nun kung Saka hanggang choice saan mo ka. pa din yun. Kesa naman yung nakinig ka nga sa ibang tao, di ba? Pero alam mo naman sa sarili mo na gusto mo pa. At least, Kaya nga. pag napagod ka na talaga, alam mong ayaw mo na. Makakapag-let go ka na. True. Diba? Oo nga. Pero feeling mo ba after nun, kung sakaling mag-comeback, magbalikan, feeling mo ba makakasurvive talaga yung relationship? After the infidelity. Ako sa tingin ko, kaya naman. Pero, Mahirap. again, it's a two-way thing din pa rin eh. Dun sa part nung naloko, kailangan niyang panindigan yung choice niya. Diba? Kasi kung alam mo naman na niloko ka, tapos nagbigay ka ng second chance,
binigyan ka ng willing second ka, chance. nagbigay ka Oo. ng second chance. Dapat willing ka na hayaan mo yung partner mo na ipakita, na mag-make ng effort. Kasi baka naman nasa isip mo lang gaganti ka. O Or kaya, yung parang oo. sobrang close off mo. O kaya Or sobrang praning mo, no? o at duration of the relationship, lagi mong sinusumbat yun. Oo. Hindi na siya healthy. Mm, Kasi pinagbigyan mo siya eh. So bakit ka manunumbat? Tama. Dapat kung nagbigay ka ng second chance, Clean slate. dapat open ka din to forgive the other person and to allow the other person to start over and To to make up make for it. amends. So, Yeah. on the other hand, dun naman sa naloko, sa nag-cheat, kailangan double effort din, syempre. Kasi malaki yung nasira niya. So, Yeah, kailangan dapat niya, maintindihan niya. dapat maintindihan niya kung bakit. Kung Kung ano bakit yung ganun. kailangan niyang gawin para maayos yung nasira niya. So, agad, it's a two-way effort. But I think possible naman. Yeah, Kasi may kaya mga naman. ganun naman eh. Saka, marami ka din dapat i-weigh. Pero, siguro before you decide on that, dapat dapat talagang clear yung head mo. Kasi mahirap kung magde-decide ka based on emotions, di ba? Oo. Kasi, lalo na kung Bawa kung galit ka pa. intense emotion siya. Oo. Galit ka, malungkot ka, sobrang galit. Marami kang Maling- maiisip na pwedeng pagsisihan mo. Usually, mga maling desisyon natin, din natin ginagawa pag galit tayo. Or pag Oo. emotional Tsaka tayo. lahat naman ng intense emotion, sinasabi nga nila na don't make decisions kapag you're experiencing any intense emotions. Kahit pag sobrang saya mo. Okay. Kahit Kasi pala sobrang saya, no? yung your emotions will run your decisions. And minsan, hindi siya ganun ka-accurate, hindi siya logical. So, Dapat syempre, talaga you take time. take time. Allow yourself to feel your feelings pa din. Kasi, at the end of the day, kung hayaan mo yung emotions mo, yung mag-decision para sa'yo, baka pagsisihan mo. Correct. Diba? At least, inalaw mo yung sarili mo the chance to think logically and to think objectively bago ka mag-decision. Okay, so, kaka-check lang namin ng time. Sorry, mahaba na pala siya. Mahaba na pala to. So, Dami kasi marami pa marami pa sinasabi eh. Marami pa eh. So, we'll cut this part and please stay tuned for the second part of this topic. So, part 2. Please stay tuned. And once again, thank you so much Thank for you so listening. Follow us on our social much. media accounts at Nasa Akin Na Naman Podcast on Instagram. And also follow us on Spotify. Follow our channel, Ang Sa Akin Lang Naman Podcast. And see you on the next episode. Part 2. Bye!